Good day everyone, especially to you sir. We are the Group 7 reporter together with Luisa Sueb. So our topic is all about environmental communication. So what is this exactly? So environmental communication is the sharing of information about environmental problems to inform and influence people. So meaning to say po, ang environmental communication is kumbaga pakikipag-usap, sharing information or spreading information about sa environmental problems po. So para po maintindihan ng mga tao kung ano ang mga problema ng ating environment, ang nature. And especially ma-encourage nila na gumawa ng action to protect our environment. So the first goals of environmental communication is helps people understand environmental problems. So meaning to say, tinutulungan ang mga tao na maintindihan ang mga problem ng ating nature or environment. So example po, kapag may news about sa pollution, so i-explain ng reporter kung paano nagiging marumi ang hangin, tubig at lupa dahil sa usok ng sasakyan at pagtatapon ng basura. So the second is encourages responsible behavior. So meaning to say po is ini-encourage ang mga tao na gumawa ng tamang action para sa nature natin. Example po is kung may news about sa waste segregation, so matututunan ng mga tao na paghiwalay-hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura. So the last is promotes environmental protection. So meaning to say po, pinapalaganap ang pagprotect at pag-aalaga ng ating nature. So example po is kapag may news about sa reforestation. So, ini-encourage ang mga tao na magtanim ng mga puno para ma-maintain ang malinis na hangin at maiwasan ang pagbaha. So the next slide is importance of environmental communication. So the first is raises awareness about environmental problems. So it means po nagbibigay ito ng awareness o kaalaman about sa environmental problems. Example is yung balita about sa plastic pollution sa dagat. So mas nagiging aware ang mga tao na bawasan ang paggamit ng plastic. Next is encourages sustainable practices. So ito naman is hinahikayat nito ang sustainable practices o mga gawain na makakatulong sa ating nature. Example is kapag may campaign sa social media about sa paggamit ng eco bags, so mas maraming tao ang nag-use ng reusable bag kesa sa plastic. Next is influence public policies. So ito naman, nakaka-apekto ito sa paggawa ng mga batas o policies sa government. Example, dahil sa mga report about sa pollution, nagkakaroon ng batas laban sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. And next is promote community participation. So ito, pinapalakas nito ang community participation. Example, dahil sa mga announcement at information drives, sumasali ang mga tao sa tree planting at coastal cleanup. And next is, it helps people make better choices for the planet. So basically po, ang environmental communication is tumutulong siya para makagawa tayo ng mas magandang desisyon para sa ating planet. So kapag may tamang information ang mga tao, so mas nagiging responsible tayo sa pag-alaga ng ating kalikasan. So the next slide is types of environmental communication. So there are different ways to communicate environmental issues. The first one is mass media like TV, radio, newspaper. So ito yung mga paggamit ng mga TV, radio at newspaper para ipaalam sa maraming tao ang mga environmental issues. Example po is kapag may news sa TV about sa pagbaha dahil sa illegal logging o program sa radyo na nagtuturo kung paano mag-segregate ng basura. So the second is digital media like social media and website. So ito naman yung paggamit ng mga social media at website para mag-share ng information about sa nature. Like for example is mga Facebook posts, TikTok videos o YouTube videos na nagtuturo kung paano mag-recycle o kung bakit mahalaga ang pagtatanim ng puno. And the third one is community communication like meetings, seminars. So, ito naman yung mga nangyayari kapag may meetings o seminars o barangay discussion about. Assalamualaikum. So, ako po si Luisa Sued. So, ito pong aking topic. Environmental issues often communicated. Common environmental topics include
climate change. Ito ay ang matagalang pagbabago sa mga pattern ng panahon at temperatura ng mundo na kadalasan dulot ng mga gawain ng tao tulad ng pagpapalabas ng mga greenhouse gas at nagdudulot ito ng mga epekto tulad ng pagtaas ng antas ng dagat, mas patitinding bagyo at pagbabago sa mga panahon ng pag-ulan at tag-init. Deforestation. Ito na ay ang pag-alis o pagputol ng mga puno sa malalaking bahagi ng kagubatan. Maaari itong magdulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop, pagbabago ng antas ng oxygen, pagtaas ng antas ng carbon dioxide at pagkasira ng lupa. Pollution. Ito na ay ang pagpasok ng mga nakakapinsalang sangkap sa kapaligiran, tulad ng hangin, tubig at lupa. Maaari nitong magmula sa mga pabrika, sasakyan, basura at iba pang pinagmulan. Nadudulot ito ng mga problema sa kalusugan ng tao at pagkasira ng mga ekosistema. Wildlife conservation. Ito na ay ang pagsisikap ng protektahan at panatilihin ang mga uri ng hayop sa kanilang tirahan. Layunin nito ay ang pigilin ang pagkawala ng mga uri ng hayop at mapanatili ang balance ng ekosistema. Waste management. Ito na ay ang pagproseso ng pagkolekta, paghihiwalay, pagproseso at pagtatapon ng basura sa isang paraang hindi nakapinsala sa kapaligiran. Mahalaga ito upang maiwasan ang polusyon at mapanatili ang kalikasan at kalusugan ng komunidad. Environmental communication. Media plays a big in spreading environmental awareness. Share environmental news. So, ang media ay naghahatid ng mga pinakabagong impormasyon at balita tungkol sa mga kaganapan, problema, at pag-unlad na may kinalaman ang kapaligiran. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng publiko ang mga mahalagang issue tulad ng pagbabago ng klima, pollution at iba pa. Educate the public. Bukod sa pagbabahagi ng balita, ang media ay nagtuturo din ng mga tao tungkol sa mga dahilan at epekto ng mga isyu sa kapaligiran. Pati na rin ang mga paraang kung paano natin mapoprotektahan at mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating mundo. Nagbibigay ito ng mga impormasyon at kaalaman na makakatulong sa mga tao na gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa kanilang mga gawain na may kinalaman sa kapaligiran. Encourage environmental campaigns. Ang media ay maaari ring maging instrumento sa paghihikayat ng mga tao na sumali sa mga kampanya at kilusan na naglalayong protektahan ang kapaligiran. Maaari itong magbigay ng plataforma para sa mga organisasyon at individual na nagtataguyod ng mga layunin. Ito ay ang makakatulong ito na palakasin ang kanilang boses at influence people's attitudes. Sa pamamagitan ng kwento, larawan at impormasyong inilabas nito, ang media ay may kakayahang baguhin o hubugin ang saloobin ng pananaw ng mga tao tungkol sa kapaligiran. Maaari itong magpataas ng kamalayan at pagmamalasakit sa mga isyu sa kapaligiran. At pagkakatulong ito, hikayatin ang mga tao na gumawa ng mga aksyon na makakatulong na protektahan nito. Environmental campaigns. Example of environmental communication in action. Recycling campaigns. Ang mga ito ay ang mga
pagsisikap na hikayatin ang mga tao mag-recycle ng mga materials tulad ng papel, plastic, salamin. Sa pamamagitan ng recycle, mababawasan ang dami ng basura na pupunta sa mga tambakan at nagagamit muli ang mga materials para gumawa ng mga bagong produkto. Tree planting activities. So, ito ay ang mga aktibidad kung saan ang mga tao ay nagsama-sama para magtanim ng mga puno sa mga lugar na kailangan ng pagpapaganda o pagpapanatili ng kalikasan. Ang pagtatanim ng puno ay nakakatulong na magbigay ng oxygen, magbawas ng carbon dioxide, at magbigay ng tirahan para sa mga hayop at pigilin ang pagguho ng lupa. Anti-plastic campaigns. Ang mga ito ay ang mga pagsisikap na bawasan o alisin ang paggamit ng plastic, lalo na ang mga solong gamit na plastic tulad ng supot, boat at kubyertos. Ang plastic ay nakakapinsala sa kapaligiran dahil mahirap ito masira at maaari itong makapinsala sa mga hayop at ekosistema. Ocean clean-up drives. Ito ay ang mga aktibidad kung saan ang mga tao nagsama-sama para linisin ang mga karagatan at mga dalampasigan mula sa basura. Ang mga basura sa karagatan ay nakapinsala sa mga hayop sa dagat, nakakasira sa mga ekosistema at maaari rin makahawa sa tubig na ginagamit ng mga tao. How student can help. Student can participate by practicing recycling. Ang mga mag-aaral ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng paghihiwalay ng kanilang basura at pag-recycle ng mga materyales tulad ng papel, salamin, at metal. Sa pamamagitan nito ay nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga tambakan at nagagamit muli sa mga materials para gumawa ng bagong produkto. Conserving water and energy. Maaari silang maging maingat sa paggamit ng tubig at kuryente sa kanilang tahanan at paaralan. Halimbawa, maaari nilang patayin ng ilaw at mga kagamitan kapag hindi ginagamit. Huwag magsayang ng tubig kapag naghuhugas o naglilinis. Sharing environmental information. Ang mga mag-aaral ay maaaring maging tagapaghatid ng impormasyon tungkol sa mga isyu sa kapaligiran sa kanilang kaibigan, pamilya at kapwa mag-aaral. Maaari silang magbahagi ng kwento, larawan at impormasyon na makatulong na palakasin ang kamalayan at pagmamalasakit sa kapaligiran. Joining environmental programs. Maaari silang sumali sa mga organisasyon, klase o aktibidad sa paaralan o sa kanilang komunidad na naglalayong protektahan ang kapaligiran. Sa pamamagitan nito ay makakakuha sila ng mas maraming kaalaman at karanasan. At makakatulong sila gumawa ng mga aksyon na makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mundo.